Subukan natin itong mga brad. Ang alam ko kasi for PCX, kasya to eh. Ayan. Pag sinarado na natin, curious kayo kung anong acceleration ni Dink R. Ito. Previously, kinumpara natin ang Dink R150 sa ADV 160 dahil sa karakteristik niya ng urban adventure scooter. But when it comes to street ride, urban riding, sabi nga, may mga nagre-request, bakit hindi natin ikumpara ang PCX 160 sa Dink R150? Kaya yan ang motorcycle comparison video natin for today. At paalala lang, para sa video na to, ang mga itatakal natin ay mga practical points katulad ng presyo, engine, performance at ilang mga practical features at iba pa. Kung gusto nyong mapanood ang full review at kung ano talagang mayahatid ng mga motor na to para sa inyo, you have to watch the full video. Pero ngayon, simulan na natin PCX 160 versus Dink R 150. Unang usapan natin, syempre, makina. Importante yan sa lahat ng motor. For the PCX 160, this is comprised of 157cc engine displacement, single overhead cam, 4-stroke, 4-valve liquid cooled. At ang pinagmamalaki ng PCX 160 is again yung kanilang ESP Plus engine technology that will be able to give you power habang nakakatipid ka naman sa gasolina. Given that engine profile, this can generate about 16 horsepower and 14.7 Newton meters of torque. Parang ganito. And for the Dink R150 naman, meron tong 150cc engine displacement, 4-stroke, 4-valve liquid-cooled FI na rin yan. And ang maganda nito, this can generate a power of 15.2 horsepower and 13.2 Newton meters worth of torque. Ngayon, curious kayo kung anong acceleration ni Dink R. Ito, na-feature natin sa ibang mga video pero pakita natin sa inyo ngayon. 3, 2, 1. Alright, comparing the performance ng makina ng dalawang motor na to, for my experience, for my weight as well, si Dink R150 has a slight edge when it comes to the punch dun sa initial launch. Ibig sabihin yung pag-arangkada, mas mabilis itong makakaabot ng mga 60, 70, even 80 kilometers per hour. Pero kapag ikaw ay nag-over na, going 80, over 90 kilometers per hour, mas mararamdaman mo naman na mas mabilis pang nag-i-speed up si PCX 160. So, that's a difference between the two. But both engine is really capable of giving you that smooth delivery when it comes to your acceleration. Alright, syempre, pagdating sa makina, kailangan yan merong equally as powerful na brakes kung pagkumparahin natin. Si Dink R150, una sa brake lever pa lang adjustable na. And front and rear disc brake, ang maganda niyan, dual channel ABS. Anti-lock braking system, may iwasan natin mag-lock yung preno natin on both the front and the rear. Pagdating naman kay PCX standard, walang adjustable na brake lever. Disc brake din ang harap at ang kanyang likod, pero ang ABS channel nito is nasa harap. So you still get that safety feature. Although, in terms of safety, dahil dual channel ABS si Dink R150, mas lamang si Dink R150. Both motorcycles also have that traction control system. Sa Honda naman, ang tawag naman nila doon is yung HSTC or the Honda Selectable Torque Control. Iisa lang naman ang function nun. It is to modulate yung spin ng rear wheel natin para maiwasan ng skid, dulas, kapag medyo mabilis na yung pag-ikot ng gulong natin sa likod. Mas may iwasan ng aksidente, mas may iwasan yung mga semplang na ganyan. So plus point for both motorcycle. Pero sa brakes, syempre, mas lamang
si Dink R150. Mind you mga brother, ang kinukumpara natin is the ABS version of the PCX. Meron din kasi itong lower version which is the CBS version. So again, at-discuss na natin yan nung nag-full review tayo ng PCX. Check niyo yan. Suspension naman tayo mga brother. Sa harap, telescopic fork. I would say mas less na natutukod ang suspension ni Dink R150 versus the PCX 160. Pagdating naman sa likod, parehas dual suspension. So yan, nakikita natin. PCX rides comfortably, tama lang yung rebound and play nito. Pero kung akong papipiliin, siguro para na rin sa weight ko, medyo may kabigatan ako eh. And base rin sa usage ko, mas nagiging functional sa akin yung suspension ni Dink R150 kasi mas sakto lang yung play sa bigat ko. So, both front suspension are okay. Lamang si Dink R150 sa rear naman, ganun pa rin para sa akin. Again para sa timbang ko, lamang pa rin si Dink R150 when it comes to suspension. Pagdating naman sa gulong mga brother, I would say sa stock tires, wala namang episodes wherein nadudulas ako on both. Slightly kasi, mas makapal, at least for the front, mas makapal yung gulong ni Dink R150. Pagdating naman sa likod, mas mabulto din at mas makapal din yung gulong ni Dink R150. So, hindi, pareha sa gulong stock tires, hindi madulas. Pero, may konting lamang lang si Dink R150 pag sa, yung alam mo yung mga uneven roads na bigla mong madadaanan or yung may mga, yung ganyan, yung mga hindi pantay na kalsada na slight lang, mas less mong mararamdaman yun kay Dink R150. Pero very, very slight lang. No issue pa rin naman pagdating sa PCX 160. Pagdating naman sa forma ng dalawang motor na to, hindi ko sasabihin ko alin ang mas okay at mas maganda dahil may kanya-kanya tayong preferences. Subjective yan pagdating sa forma. Pero sa unang tingin, eto, pag tinignan mo si PCX, ang papasok sa isip mo, oo, malaki siya, pero mas lumalamang yung dating na elegante. Para bang mas sosyal. Ganon yung dating niya. Mas tame, mas sosyal, mas smooth flowing yung kanyang mga linya. Whereas si Dink R150, yes, it still has that elegance, pero mas lumalamang sa kanya yung identity ng pagka-adventure. Kasi siguro, may windshield, may beak, tapos sharp yung mga lines. So more on combination of sporty adventure naman yung looks ni Dink R150. So nasa sayo na lang talaga yan kung ano sa dalawang motor na to ang mas trip mo. Okay, gas tank naman tayo mga brother. Ilan ang kayang ikarga kay PCX? Na natin yung gas tank niya dito. Ayan. So for the PCX, you can load to up to over 8 liters. Layo, medyo malaki na rin yun, ano? Tapos given the 40 kilometers per liter fuel efficiency nito, magayo-gayo na talaga yung mararating mo. So lamang si PCX 160 sa fuel consumption versus the Dink R150. Kasi kung napanood nyo sa mga previous video at comparison ko na, for the Dink R150, I was able to get 35 kilometers per liter. According to Kimco, pwede pa yan ng 37 kilometers per liter. Depende sa usage. Pero ang kinagamang naman niya dito, easy access din ang kanyang gas tank. Pero wag ka, halos big bike na yung fuel capacity nito dahil this can house 10.7 liters. So, malaki. Mas tipid sa gas, mas maliit na tangke, mas kumukonsumo ng gas, pero malaki yung tangke. So again, depende kung alin dun sa dalawang yun ang mas ipa-priority mo. Now, when it comes sa under-seat compartment, rekta na natin to. Buksan natin yung kay PCX. So mapapansin natin for the PCX, so mapapansin natin for the PCX, yan, tanggalin natin yung mga papel para mas makita nyo. Medyo pahaba yung dating niya. Yan. Tapos may konting hollow part lang dito. Usually, ang ultimate test natin is lalagyan natin ng full face helmet para makita natin, mas matansya natin. So ito na. Subukan natin ito mga brad. Ang alam ko kasi for PCX, kasya to Ayan. So mapapansin nyo, mas palubog, pahaba pagdating dito pa ibabaw na. Pag sinarado na natin, ayun, kasyang-kasya. Hindi mo kailangan pigitin. Wala siyang kailangan i-extra push pa. So, ano yun? Good stuff. Kasyang-kasya ang full face helmet. Tapos syempre, dahil pahaba siya, pwede ka pang maglagay ng ibang mga gamit. In our case, or sa videographer ko, naglagay siya ng tripod, mga selfie stick, kasyang-kasya. Ngayon, subukan naman natin si Dink R150. Here you go. So, ito naman, si Dink R150, mas palapad
Mahaba din siya, pero may cut na siya dito eh, yung space na yan, cut na yan. So, mas mahaba yung compartment ni PCX. Pero again, for our standard test, lagyan natin ng helmet na isa sa mga binebenta dito sa Juan Moto Avenue for any helmet needs. Ayan ang Facebook, ayan ang address, ang daming brand ng helmet dito. Punta lang kayo, tsaka ang daming freebies. Okay, so lagay natin to. Napansin ko, lubog naman siya. Tapos ito, may kutsyon dito, ayun. So, tingnan natin kung masasarado na. Hindi. Pwede. Hindi na siya kailangan ipigit. So, both under seat compartment, impressive in terms of storing your helmet. Pero, kung sakali lang na talagang marami kang ilalagay na bagahe dyan, marami kang bibit-bitin, merong mga top box dito sa Juan Moto Avenue. Bagsak presyo yung top box dito, sure sa quality, matitibay, at iba't ibang mga bracket para sa kahit na anong motor meron dito. Kaya visit na lang kayo dyan. Ayun. Tapos, free installation na. Tapos isa sa mga practical features pa ni Dink R150 is keyless na rin to. Ayan, so yan yung main turning knob natin, no? Tapos meron tong front pocket. Yan. Kasya naman ang standard size cellphone dyan. Ito na yung proximity or remote para ma-activate natin yung ating Dink R150. Pero huwag kayong magtaka, baka sabihin nyo, uy, bakit wala siyang built-in charger? Actually, meron. Dito siya nakasituate. Di ba kakaiba? So, USB type na rin yung kanyang charger niya. Ngayon, pagdating naman dito kay PCX, keyless din ang ating PCX dito. And, yan. Actually, maganda yung pagkakayari ng front pocket kasi it blends well with the design, no? Hindi mo halatang front pocket. So, push lang yan. Yan na. Mas malaki yung size ng front pocket ni PCX. Tapos yan. Siyempre, keyless na rin siya. Proximity lang kailangan. Para ang lamang lang, yung susi ni PCX is merong buttons. Una, for the answer back system. Halimbawa, yan. Yung tipong hindi mo alam kung saan ka nag-park. Yan. Mas madali mo mag-locate. Tapos, meron na rin itong, ayan, charging port. USB type. Isang charging port na USB type. Meron na rin yan sa loob. Alright. Riding position. Tingnan natin yung ergonomics natin. Height ko, 5'10". Sa Dink R150, sakto lang, flat-footed pa rin naman ako. So, very Asian-friendly pa rin itong motor na to. I have enough room sa aking paa. Yan, nakakagalaw-galaw pa rin. And I have that extended footrest. At siguro at this point, pansinin nyo na sagad yung paa ko. Ibig sabihin, hindi ko kailangan ilabas. So, titingnan natin kay PCX kung sakto or pasok nga rin ba yung paa ko for that. Malapit yung handlebar. Tsaka, actually, this is the handlebar for the Dink R150 is wider. Siguro, for better control pagdating sa mga light rail. Tsaka, ang advantage lang nito, meron kang windshield to lessen the stress ng hangin na sumasalubong sa'yo, especially for long ride. Kasi kung city ride, totoo lang, ito, hindi naman talaga na masyadong functional. Pero yung sa mga hataw at mga long stretches and long rides, ito, malaki yung magagawa niyan. Sa lapad ng upuan, okay. The seat, yung cushion niya medyo stiff, pero sakto lang. I mean, tolerable. Hindi naman yung sobrang tigas na iindahin mo. Tsaka syempre, malapad yung sa angkasan. Ngayon, pagdating naman kay PCX 160, PCX 160 looks like this has a lower seat height. Tapos, okay din kasi yung, para sa akin natutuwa talaga ako pag naked handlebar nakita ko. Pag nandun na ako dun sa, yung magra-ride ka na talaga, iba lang yung dating sa akin. The panels are still very visible. Hindi mo matatawag na windshield to eh. Parang design lang talaga to. So, this doesn't really have any function pagdating sa long ride mo o yung sumasalubong ka sa hangin. But, the overall riding position, ito, mas mahaba yung leg room ko for me to adjust every now and then, lalo na sa mga mahaba ang biyahe. Meron ng extended footrest. Ito yung sinasabi ko. So, for my feet size 10 yan mga brad, ano siya, hindi siya pasok. Okay lang naman, it's not an issue. Pero I'm just telling you guys kasi baka magtaka kayo, nakalabas talaga yung paa dyan kasi imbis na nakapasok na ganyan. So yan, mas malambot ang stock na upuan ni PCX 160. So pagdating doon, mas lamang siya in terms of comfort and mas manipis naman yung upuan ng angkasa nito versus the Dink R150. Pero ang advantage, mas malambot. So mas maganda yung kutsyon nito kaysa dito kay Dink R150.
And that's our motorcycle comparison for the day, mga brother. The PCX 160 versus the Dink R150. Parehas nasa mga 150cc and up category. At yun na nga, depende na lang sa'yo kung ano ang mas trip mo base sa mga function and features na mas magagamit mo at mas practical sa'yo. For more comparison videos, reviews, tips, at anything under the sun pagdating sa mundo ng pagmumotor, be sure to follow lahat ng mga social media updates natin, katulad ng TikTok, Instagram, Facebook, and YouTube. Take our next video, mga brother. Pakikang comparison natin to. Salute! R115 when it comes to suspension. When it comes to